Lumaki sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig, ayaw iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaral, sinasambakan sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa hangin ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon,
Nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tayo pong lahat. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may magagalit, ito'y kanyang pinipigil. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao,
upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 14. Ipinagdiriwang natin ang pagtatampok sa Cruz da Banal o kapistahan o Feast of the Exaltation of the Cross. Base sa kwento, year 300 after Christ, panahon ni Constantine, panahon ni Reyna Elena, yung nanay ni Constantine, ay nagkaroon siya ng pagnanais o paghahangad na mahanap yung krus na pinagpakuan kay Kristo. Noong unang panahon, ang krus ay tanda ng parusa. Ipinapako sa krus ang mga kriminal, ang mga makasalanan, ang mga lumabag sa batas o sumuway sa batas o gobyerno, lalo tigit ng mga Romano. So ito ay simbolo ng kahihiyan. Subalit, nung akuin ni Kristo ang kasalanan ng mundo at siya ay ipako sa krus, ang krus na tanda ng kahihiyan ay naging tanda ng kaligtasan. Ang krus ay simbolo, ang krus ay pagpapaalala ng ating kaligtasan. Kaya hindi tayo pwedeng krus na walang Kristo. Dahil kung wala, marami naman talagang krus. Pero sa atin, ang krus, mayroong nakapako, nandyan si Kristo. Nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya diba sabi po sa ating Ebanghelyo, kaya ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi para hatulan, ibinigay si Kristo ang Kanyang bugtong na anak, hindi para hatulan tayo, kundi para tayo ay mailigtas. Marahil, mas maganda na mapagnilayan din natin na ang bawat isa sa atin ay tinatawagan na pasanin, yakapin ang krus na ibinigay sa atin ng Diyos. Bawat isa mayroong krus. Sukat yan para sa atin. Yung kay Kristo yan. Sanlibutan yan. Ikaw, tayo, hindi sanlibutan ang ipinapapasan sa atin. Kaya wag nating pilitin na buong mundo pasanin natin. Kung ano lang yung atin. Ibig sabihin, kung ano ang responsibilidad na nakaatang sa atin, kung ano ang misyon na nakaatang sa atin, kahit gaano kabigat, gaano kahirap, huwag mong tanggihan. Po pwedeng magpahinga, paminsan-minsan, po pwedeng mapagod, pero yayakapin natin ulit ang krus na ito. Ang naging sigaw natin noong panahon ng kasagsagan ng COVID, sa panahon ng krisis, kay Kristo tayo kakapit. Kung paanong kumapit si Kristo sa krus, kung paano niya itong niyakap, ganun din naman ang panawagan sa atin, yakapin si Kristo sa krus. Huwag natin ikahiya. Kumbaga, mas maging proud pa tayo. Tayo ay Kristiyano, tayo ay Kristo, dahil si Kristo ang umako ng ating kasalanan para tayo maligtas. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay ang Kanyang bugtong na anak
upang mamatay sa krus para sa atin. Ang ating pong itutugon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga naihimlay kay Kristo naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ninawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Lord.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for
Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.